At ang panghuli na benefits dito, ma'am, pondo talaga. They need funds to reinforce ang kanilang mga kadre, organizers, at mga operatives ponduhan, bigyan ng allowances, and we are talking not about 10 million. We're talking about hundreds of millions of pesos. Nagsalita na si Ka Eric, dating kadre ng CCP-NPA-NDF na nagbalik loob sa gobyerno. Ayon kay Ka Eric, nagpapalakas ang CPP-NPA-NDF gamit ang pondo ng bayan, mula sa Makabayan Block sa loob ng Kongreso, na nina Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Broses, milyon-milyon pera ang nakukuha ng mga ito sa iba't ibang sanggang ng gobyerno. Imbis na pigilan ang mga ito, tila kinakampihan pa ni Speaker Martin Romualdez. DSWD, TESDA at IMAPA, parang nagkaroon ng gripo, open faucet, para sa pagdaloy ng pondo doon sa kanilang mga organization na matagal na panahon hindi na nila nagagamit ang ganito mga line access of funds sa mga government agencies natin. So, ayon kay Ka Eric, nakakabahala ang ganitong pagkilos ng Makabayan Block sa loob ng Kongreso, na hindi binibigyan pansin ng Kongreso. Maaring lumala ang pagre-recruit ng makakaliwang grupo sa bata sa mga eskwelahan para linlangin at magalit sa gobyerno at gawing NPA. Ano ang masasabi mo dito, kababayan? Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Going on here from the CPP, NPA, NDF standpoint para maintindihan natin mga kababayan itong maniobra nila Franz Castro kasama ang Kongreso. Yes, ito po yung pinaka-classic advantage ng pagbubuo ng tactical alliance. Bakit? Through the good interaction and support sa bloke ni Speaker Martin Romualdez, ang dating hindi nagagawa nila na magkaroon ng ganitong platform and coverage and support ay ngayon ay nai-enjoy nila. So ang tawag dyan ay they are enjoying the fruits of their evil manipulation by having, number one, all-out propaganda. Pinapabayaan sila. Walang sumisita, walang kumukontra, walang nag-i-interpellate. At gamit ang halls of Congress. So there is a semblance of legitimacy and they become emboldened to do that. Never before na nakita natin yan na ginagawa nila previously. Hindi nga sila pinapansin dyan sa Kongreso. Halos nung panahon ni Rodrigo Duterte. Napatahimik nga sila. Tumahimik yan. Okay, number two, sa tanong ni Ma'am Lorraine, ano ang nakikita nating kalagayan dito? Hindi lamang sila nagiging attack dog ng isang bloke at paksyon ng mga political operators and leaders na kaalyado ni BBM pero kalaban naman ng Vice Presidente natin. At ang tinutumbok natin, yung paksyon ni Martin Romualdez, nagiging access din nila ang pondo, ang kapangyarihan, and they are given media mileage never seen before sa previous na mga kalagayan ng House of Representatives. Anong epekto niyan? Marami pong kabataan ang maloloko at malilinlang nila. Marirecruit at mapapabilib nila at makikita na, okay, tanyo, hindi How, talaga. Henry? How does that happen, Eric? Sapagkat magiging legitimate ang kanilang image sa mga schools at universities at i-deny nila na kung CPP, NPA, NDF kami, bakit kami kasama ng House of Representatives leadership at ng Speaker of the House at kinikilala ang aming mga privileged speech at ang aming mga pakikipaghalubilo sa kanila. So that aspect of legitimization becomes a strong component factor for massive recruitment. Yun talaga. Parang binigyan sila ng respectability. Yun, exactly the word. Respectability and legitimacy of position. At ang panghuli na benefits dito, ma'am, pondo talaga. They need funds to reinforce ang kanilang mga kadre, organizers, at mga operatives ponduhan, bigyan ng allowances, and we are talking not about 10 million. We are talking about hundreds of millions of pesos na magagamit nila at hanggang ngayon, marami sila nakuha ng mga concession fund and support sa mga iba't ibang line agencies courtesy of the Speaker of the House para magamit nila sa Department of Agriculture, DSWD, TESDA at IMAPA. Parang nagkaroon ng gripo, open faucet, para sa pagdaloy ng pondo doon sa kanilang mga organization na matagal na panahon hindi na nila nagagamit ang ganito mga line access of funds sa mga government agencies natin. So sa madaling salita, Eric, lumalakas sila. Tama ba? Yun ang patutunguhan niya. Yun Sa ang urban patutunguhan. operations. Yeah, so urban operations, yes. At ang paglakas sa urban operations, Ma'am Lorraine, Brother Franco, and Ms. Ina, will result to massive recruitment in schools, universities, and communities, thereby
they will be able to capitalize on this para mag-deploy sa kanayunan at mag-recover ng NPA. At ang lalakas dito, ang tataas dito yung kamatayan ng mga anak natin. Iyon. Dahil yan sila Franz Castro ay nabigyan ng lakas ng Speaker of the House at yung mga pondo na sinabi ni Eric, ang mga anak natin ang magiging biktima dito. Exactly. Dadalhin sila sa kanayunan at lalaban sila sa mga totoong sundalo. Iyon. Yeah. Brother Franco. Alam mo ka Eric, delikado yung ganyan eh. Lalo na ngayon na makakuha sila ng support from iba't ibang government agencies. Ito yung kumbaga magbibigay ng avenue for them to deceive more people eh. Exactly. Marami silang malilin lang dito sa kunyari kabutihan na kanilang binibigay, nag-aambag sila ng tulong, nagbibigay sila ng mga bigas at kung ano-ano pa man Tama. para makuha nila ang puso ulit ng ating mamamayan. Eh ginawa na nila yan, nakaraan pang ilang mga dekada ka Eric. In the end, kawawa rin tayo, di ba? Re-recruitin na nila. Ngayon, ang masaklap dito, pag binigyan mo yan muli ng lakas, binubuhay mo eh. Especially binibigyan mo ng pagkakataon dyan sa Kongreso na kung saan pinapakita mo na may power ka, may impluensya ka, ayan kasi ang magiging parang hudyat, okay, baka pa natin to dahil malakas to eh. Tama. May suporta to eh. So, kumbaga, siyempre, magkakaroon ka ng suporta rin, hindi lang, pati sa mga agencies. Correct, At yung Franco. mga support ng agencies, ayan ang kanilang gagamiting instrumento para makapanlin lang ka, Eric. And Ayun yung parang supporting your delikado. point, Ma'am Lorraine, Brother Franco, before kayo pasa kay Miss Ina for a rejoinder, dumami ang chapter building ngayon ng Oo, Bayan diba? Muna, nationwide. Dumami Nagpawis, yes. And they're preparing for a strong comeback in 2025. Ayan. Ang target nila makakuha ng 7 hanggang 10 na seats. Pero ka Eric, magagawa nila kung may pondo yan, di ba? Ngayon nga, may pondo Sabihin, malaki. They have funds, access to government agencies, Support and support to from the government, Speaker of the yeah. House. And multi-projects. At sabi ni Ma'am Lorraine, they are given not only the platform of posturing as respectable, but they are given also funds to utilize for the recruitment operations. I have a question ka, Eric, no? How do you see, I mean, Ma'am Lorraine, Franco, no? How do you see the coming days? Kasi parang ang nangyari ngayon, realidad kasi is, sige, mulat na ang taong bayan. But the people in the government, no, lalo na yung mga decision makers natin, it seems na nagkakaroon talaga ng alyansa o naggagamitan sila. Hindi mo sila totally, hindi mo sila ignorant, I believe that eh. Yes. Nagkakaroon ng alyansa dyan, nagkakaroon sila ng gamitan dyan for their own interest. Pero tayong taong bayan, ano yung gagawin natin? Ano yung nakita niyo magiging pulso dito ng ating mga kababayan? Ma'am Lorraine muna. Can I go ahead? Ikaw muna, ma'am. Ikaw. They would have us believe that they are more powerful than us, no? The ones in power, the ones who are in power, no? But never believe that. You have to always believe in your personal sovereignty. Correct. And in your sovereignty as a nation. Hindi nila pwedeng tanggalin sa atin yan. At sa totoo lang, kaya naman napabagsak ang CPP, NPA, NDF dahil ang gobyerno nagtrabaho, no, nung panahon namin. At walang nagtraidor sa inyo pagdating sa Correct. CPP. Pero ang totoong nagpabagsak niyan ay ang taong bayan. Nagtiwala kayo sa sinasabi namin at kayo ang mismong tumalikod sa CPP, NPA, NDF. So sa madaling salita, tayo ba ay isang soberanyang bansa or hindi? Iyo. Tayo ba ay isang... Ang sagot dyan, magsisimula kasi ang pagkasoberanya ninyo sa tao, no? Sa tao magsisimula talaga kayo na mapaniwalaan pa ba natin ito na talagang wala tayong choice porket ang mga nandyan ay mga nasa Kongreso? Syempre hindi kasi ang totoong kaaway, naawad nga ako honestly, no, naawa ko kay Speaker Martin Romualdez kasi wala siyang panalo dito. Yeah. Sisingilin siya ng taong bayan at sisingilin siya ng kasaysayan, no. So Eric, no, Yes, you have ma'am. to also explain to our countrymen, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ano ang tingin din ng CPP, NPA, NDF sa mga katulad ni Speaker Martin Yeah. Romualdez. Iyon. So kung sasagutin ko yung sagot ni Ina dito, sa experience ko, sa puso ko, na alam ko yon, nakita ko na yung power, yung kapangyarihan ng isang soberanyang bansa. Correct. At tayo yon. No? Iyon. Ang sagot ko doon, dugtong ko, ma'am, sa paliwanag mo, ay very clear. Ang CPP, NPA, NDF right now is enjoying tactical gains and advantages. Courtesy of political maneuvers hatched or inilapag ni Speaker Martin Romualdez. Pero, ang kanilang capability para i-recover ang armado nila, wala pa. However, if we will not speak up, Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, at kapag tumahimik ang SMNI, tumahimik ang Labang Kasamang Bayan, wala na pong access ang mamamayan para talakayin ang tamang mga pagtingin at paninindigan ng mamamayan to reinforce the call of the people to the President.
In fact, the president is the one should be running Yeah. the affairs of the government, not Martin Romualdez or But anybody Eric- else. Eric, before you move further, I just want to underline what you just said now kasi napakahalaga nun. If you know something, you have to say something. Obligasyon natin yon. So, tayong magkakasama dito na nanonood, hindi lang titigil ito sa atin. No? Dapat ituro ninyo ito sa kapitbahay ninyo, sa pamilya ninyo, yung sinabi na ni Eric dito. Kasi yun ang obligasyon natin. Correct. Meron na tayong alam. So, kailangan sabihin natin yun at ipasa natin kasi ang pagka-ignorante, that is fertile soil for evil. Correct. At ang isang ebidensya that the power of the people is unlimited when it is exercised collectively and consciously. Yeah. Nobody would ever imagine, not even I, na matatalo ang bayan muna. Yeah. For 21 years na Yes. mayagpag ito, Brother Franco, number 1, number 2, number 1, number 1, number 1, number 1. Umaabot sa 3 palagi ang kanilang napaupo. And this is the primary party list infiltrator sa Congress ng CPP, NPA, NDF who made possible that victory. It's not the government alone. Yeah. It's the people primarily. Maybe 5% government and then the Yes. taong bayan. Kasi talaga. you were the ones who rejected them by Yeah. a resounding 2.8 million votes na kinaltas natin sa kanila kaya natalo pati ang anak pawis. Never nilang inimagine yan. Kaya bitter na bitter si Sarate the day after election. Dinaya daw sila, in-smartmatic daw sila, inoperate daw sila. Excuse me taong bayan ang humatol na kayo'y sipain sa loob ng Kongreso. So people, mamamayan, sambayan ng Pilipino, don't forget that power. Number 2, speaking up to the government as a form of your people's citizens' duty for petition on the things that matter to our sovereignty, public safety, national security is not destabilization. It's part of democratic exercise. Ang lahat ng kapangyarihan sa pamahalaan, including the power of the President, the power of Speaker Martin Romualdez, ay hinihiram nila sa mamamayan. That is a delegated power of the sovereign authority of the people. That is not their power. So they cannot claim exclusive ownership of the government power or of the position na mayroon sila. So ang mamamayan should be collectively conscious. Yan pong purpose kung bakit tayo nag-uusap. Hindi po kami nang uudyok. Kami po ay nagpapaliwanag at pinapaangat namin ang inyong kamalayan because ang mamamayan na mulat ang panggagalingan ng tamang lakas ng isang pamahalaan na matino at maayos.